biktima rin maging mismong kaanak ng isa sa mga umano'y ahente ng inirereklamong Aman Futures Group ang tinuturing na isa sa pinakamalaking investment scam sa bansa. Ang ilang biktimang negosyante pa, ipinagkatiwala sa ahente ang lahat halos ng kanilang pera dahil sa pangakong interes na mahigit 100%. Nakatutok si Lala Roque. Hindi lang isa, kundi 2 beses daw na scam si Nisha, di tunay na pangalan. Ang pinaghirapan kasing pera, unang ininvest daw sa Aman Futures at kay Coco Rasuman. Sinadya ng GMA News na hindi ipakita ang mukha ni Nisha at di rin siya kilalanin para na rin sa seguridad niya. Kasamang naglahong parang bula ng kanyang investment, ang nagtatago na ngayong si Manuel Amalillo na siyang nasa likod ng Aman Futures Group. Si Rasuman naman, na sinasabing may koneksyon sa Aman Futures, ay sumuko sa mga pulis sa Marawi dahil sa banta sa buhay niya dahil di na rin mabayaran ang mga investor nito. Kamag-anak daw ni Nisha si Coco Rasuman. 270,000 pesos daw ang ininvest niya dito noong Marso. Matapos ang 2 buwan, kumita ito at lumago sa 480,000 pesos. Kaya kumuha pa siya ng mga sariling investor. Pinakita ni Nisha sa GMA News ang passbook niya sa bangko. Ang winegdo daw niya ang ₱1 milyon noong July 9. Pinuhunan daw muli kay Rasuman. Ang pangako, dodoble raw ito sa loob ng 2 buwan. Nagpromo pa raw si Rasuman kaya nakibaka siya sa ibang kakilala at agent. Matapos ang ilang linggo, nagdeklara ng lugi si Rasuman. Nagbigay siya ng promo. Kung sino man ang papasok ng 50 million above, meron siyang Land Cruiser. Pag i-deliver mo sa kanya yung pera cash. Cash? 50 million cash? Cash. Kita mo, ganyan kalaki yung pera. Paano ko magdala ng pera yun kung 50 million? Sa kotse, siyempre. Isang buong kotse, puno? Puno. At kahit nabulilyaso ang pera kay Coco, namuhunan pa raw siya kay ama ng 150,000 pesos noong Agosto. Kikita raw kasi ito ng 42% o 63,000 pesos sa loob lang ng 2 linggo. Nakuha niya ang pera kaya pinarolyo niya raw ito ulit. Pero hanggang ngayon, wala na raw siyang nakukubra. Ang grupo ng negosyanteng kinabibilangan ni Ryan, di tunay na pangalan, problemado rin. Halos 4 na buwan raw nag-invest si na Ryan kay Coco. Ang taas daw kasi ng interes na ibinibigay nito. Ang kanyang mga tseke, dumadaan daw sa isang agent na bayaw daw ni Coco. Pero simula noong Agosto, nagsitalbuga na. Ang puhunan po ng dito, almost 1 million. So, kukubra po kami ng mahigit 2 million neto. Itong 2 tseke na to, talbog po ito. Hanggang ngayon wala kami nakukuha pera. Nitong Hulyo, umabot daw sa 150% ang interes kaya mas marami sa kanila. Halos buong pera ay ibinigay na. I-invest niya daw yung pera daw po dun sa Aman para daw kahit papaano maibalik daw po yung mga nag-invest kay Coco. Nangako si Rasuman sa Marawi na makakabayad siya sa Pebrero sa darating na taon. Sa isang mensahe sa YouTube, nangako rin si Amalillo na uumpisahan niyang ibalik ang mga kapital ng mga namuhunan sa kanya sa Pebrero rin taong 2013. Sabi ng NBI, nasa Kota Kinabalu, Malaysia si Amalillo na isang Malaysian. Lala Roque, nakatutok, 24 oras.